only by His grace. Ngayon Karigson, sa walay langan pa, we will go directly sa pinaka-importanting part of this service, and that is the preaching of God's Word. And I hope and pray that all of us are now ready sa pagpaminaw sa pulong sa tumpuin na Diyos. O sa walilangan pa akong ginahangyo ang atong Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give him a round of applause, please. Amen. Amen. Thank you, Brother Ferlo. And thank you, choir. What a wonderful song. Only by His grace, truly. Only by His grace. Everything is by His grace, good mga kaigsunan. Nothing we can achieve, ibabaw sa kalibutan, apart from the grace of God. I hope sa ato ang mga kinabuhi, we will really realize that everything is by the grace of God. What does it mean? Grace means undeserving things we receive, unmerited favor, favor that is not according to our merits. Meaning mga kaigsunan, na ay mga butang nga gihatag ang Ginoo nga di ta ngayan. Pero gihatag gihapon niya tungod kay gihigugma ta niya, and that is grace mga kaigsunan. I hope this today you will be with us. Ang di lang kay inyong presence but ang inyong mga hunahuna alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo karon nga takna sa kabuntagon mga kaigsunan. We will continue our series this morning sa 2 Corinthians, and we are about to be done sa tong series, no? We are already in chapter 11, and 2 Corinthians has only 13 chapters. So by Sunday, this coming Sunday, will be the end of our series sa 2 Corinthians mga kaigsunan, and we will be praying for another book that we will study. And we will try to understand mga pinangga. If you have not listened to the entire messages from 2 Corinthians, I encourage you, you can review sa Facebook or sa YouTube mga kaigsunan, our messages. The messages are there for you to review and to learn more. In the future mga pinangga, maybe you will be studying Corinth or the 2 Corinthians. You will be studying this book. And you wanted to know it more, and you wanted to know the background, you can always go back to the messages nga ato ang ginahisgutan diri sa ato ang simbahan mga kaigsuunan. So I hope that now you are ready. Andam na bata? Say amen. Palihog ko pagbarog alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. For 2 Corinthians chapter 11, allow me to read this text for you, mga pinangga. We will be reading the whole chapter 11 this morning. The Bible says, "Would to God He could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye have received another Spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with me. For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostle. But though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been thoroughly made manifest among you in all things. Have I committed an offense in abasing myself, that ye might be exalted? Because I have preached to you the gospel of God freely? I robbed other churches, taking wages of them to do you service. And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man. For that which was lacking to me, the brethren which
came from Macedonia supplied. And in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself. As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia. Wherefore, before I love you not, wherefore, because I love you not, God knoweth. But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein they glory, they may be found even as we. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. I say again, let no man think me a fool. If otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little. That which I speak it not after the Lord, but as it were foolishly. In this confidence of boasting, seeing that many glory after the flesh, I will glory also. For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise. For ye suffer if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face. I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Howbeit, wheresoever any is bold, I speak foolishly, I am bold also. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors, more abundant. In stripes, above measure. In prisons, more frequent. In deaths, oft. Of the Jews, 5 times receive I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, in journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak, and I am not weak? Who is offended, and I burn not? If I must needs glory, I will glory of the things which concern my infirmities. I like that. The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forever, knoweth that I lie not. In Damascus, the governor under Aretas, the king kept the city of Damascus with a garrison desirous to apprehend me. And through a window in a basket was I let down by the wall and escaped his hands. Let's pray. Father God, thank you, Lord, for the opportunity of reading your word. We see the life and heart of the Apostle Paul flowing, Lord, from you. I pray that you would bless these people this morning, and your servant, Lord, nga wagi angay unta nga mawali sa imong tubangan amahan, apan tungod sa imong grasya, only by your grace, you made me worthy to preach, and you made these people worthy, Lord, to listen to your word. Forgive us from all our trespasses, Ginoong Diyos, and help us, Lord, that we could magnify and glorify your name, pinaagi sa pagtuon sa imong pulong karon. Salamat, Ginoo, because we know you will answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na akong tanan. Amen. Amen. Palihog manglingkod tang tanan. I would like to entitle the message this morning, mga kaigsuonan, as Godly Jealousy. Godly Jealousy. And it's very important, mga kaigsuonan. Diyos nun nga pagpangabubuo.
Diyos nun nga pagpangabubho. Igsoon, I would like to first tell you that jealousy is not a sin. Dili sala ang jealousy, mga kaigsuunan. There is a big difference between jealousy and envy. Ang envy ang sala, ang jealousy dili. Kaya kung sala pa ang selos, sala pa ang jealousy, mga kaigsuunan, then God is a sinner. Why? Because the Bible declares that God is a jealous God, even He calls His name jealous, according to the Bible. So, kung saan difference between jealousy and envy? Pagpangabubho o kaibog. Maybe that is the right word. Kaibog. Na ito makitaan, mga kaigsunan, when you are jealous, it is a strong emotion to the things that you possess or you owned. Pananglitan, na kay asawa, kunyang imong asawa ni uban sa lain, that is jealousy. Nga naman, ang imong asawa, imo man. Okay? Pero, it will become an envy kung naibog ka sa asawa sa imong silingan. And that is sin. Mauna siya ang sala. So, ato makita, mga kaigsuunan, there is nothing wrong when you want to protect what is yours. But, it is entirely wrong kung maibog ka sa ginaprotektaran sa uban. And that's the difference between jealousy and envy, mga kaigsuunan. And this morning, we will be talking about the godly jealousy of the Apostle Paul toward the Church of Corinth. Previously, last Wednesday, if you wanted to hear those things, last Wednesday, we talked about chapter 10 of 2 Corinthians. And we learned about Paul's defense, ang iyang defense sa iyang apostleship. Many people in Corinth attacks the credibility of the apostleship of the Apostle Paul. Daghang nagsulti nga si Apostle Paul daw di ka maumuwali, si Apostle Paul daw batignahong, si Apostle Paul daw may lang sa letter, si Apostle Paul daw is gitawag nga walay authority from Christ, si Apostle Paul daw, mga kaigsuunan, is iyahang pamaagi is worldly, si Apostle Paul daw na ulterior motives, and the Apostle Paul answered all of those accusations in chapter 10. Nga itong hisgutan last Wednesday, mga kaigsuunan. And defending yourself from all false accusation is something nga di na nato angay tagaan og pagpakabana sa atong kinabuhi. Og naay mangdaot nimo sa mga butang nga di tinuod ay napansin na palabya lang, pasagdi lang. But if your reputation, mga kaigsuunan, will be affected or will affect the preaching of the gospel, dili na mawali or ang mga tao di na motuo sa maayong balita because nadaot ang reputation sa messenger, then you need to defend your reputation. Di nimo angay nga palabyon, mga kaigsuunan, if it will hinder the gospel. And that's why the Apostle Paul iyang gidepinsaan yang kaugalingon and prove to the people that he is a man of integrity, he has authority from God, and mauna nga full of tenderness siya. Sa diha nga muatubang siya sa mga taga Corinth, kay nganuman, according to him, atong balikan pagbasa, ato lang lilion ang usa ka verse, mga kaigsuunan, verse 1, sa chapter 10, Now I, Paul, beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you. Look at this, verse 2. But I beseech you that I may not be bold when I am present with you, with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. Saan yun ni Paul? Verse 2, I beseech you that I may not be bold when I am present with you. Paul could be harsh. Pwede si Paul isog.
Pwede si Paul mga kaigsunan nga apang tirahan, pangkasabaan niya ang mga tawan because of their sins. Unsa day sala sa mga taga Corinth? Kabalo ba mo unsa sala sa mga taga Corinth? Ang sala sa taga Corinth, 2 Corinthians chapter 12, mga kaigsuunan, verse 21, unless when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed. Those were the sins in the church of Corinth, mga kaigsuunan. Na sila'y uncleanness, fornication, lasciviousness, they committed it. But si Apostle Paul, ingon pa niya, pwede siya muadto dito nga mangisog. Pwede siya mangadto dito nga pang-awayon niya ang mga tao, pangkasabaan niya ang mga tao, but Apostle Paul have chosen to be tender. And he wanted to show them the gentleness of Christ. And I believe, mga kaigsunan, every preacher must have the example of the Apostle Paul followed. Kayo sahay, ang mga magwawali, mga kaigsunan, di porket mga magwawali, di porket pastor lagi, isog na kayo, harsh na kayo tapirminti. But mga pinangga, Apostle Paul said, kaya na ako nga maging harsh, kaya na ako nga maging isog sa inyong atubangan nga pangasabaan tamog isa-isa, but I don't want to do it. Kaya na ako, but I will choose not to do it. I wanted to show you the gentleness and tenderness of Christ. Ang mga pinangga nga mga kaigsunan, it is applicable not only for preachers, but also for parents, but also for boss in the workplace. We must always prefer to show people our tender and gentle side by the grace of God. And we could only show our harshness, ang atong severity to those people who will not repent, to those people nga di gyud magbago. Then the Apostle Paul said, kung tanawon nimo mga kaigsuunan, verse 2 again, but I beseech you that I may not be bold when I am present with you, present with that confidence, wherewith, look at this, I think to be bold against some lang, dili tanan. So those unrepenting people, those people who would not want to repent, they would wanted to continue to their sin, Apostle Paul planned to be bold to them. Plan siya nga, may mong isog at tubangan sa ilaha. But to those who repented and going back to the Lord, Apostle Paul wanted to be gentle. Now, karon mga kaigsunan, in our text, after all those things, aktagan na mag-review gamay sa verse, chapter 10 para makasunod ta, pagka verse 11, Apostle Paul showed them nganong concern kay siya. Ngano gyud nga dili la bitaw pwede nga di na lang ko maglabot-labot nila oy. Nganong maglabot-labot gyud si Apostle Paul. Nganong ang mga pastor manglabot-labot gyud sa inyong mga kinabuhi. Nganong ang mga pastor is kinahanglan gyud nga mangutana gyud, kinahanglan gyud mag-apil-apil, makisawsaw gyud sa inyong kinabuhi. Why? Because just like Paul, we must have godly jealousy. And we say amen to that. No, ato makita mga kaigsuunan. Apostle Paul have godly jealousy. What happened? Okay? What happened, mga kaigsuunan? In our text this morning, I want to show you why Paul go to such lengths to do this and how did he show them that he is a better servant, although he thinks that he is foolish in doing so. Para kang Apostle Paul, ang pagpanghinambog is mura og binuang. Trabaho lang sa buang-buang. According to Paul in our text, we have read kaganina. Gilista ni Apostle Paul yung mga achievement. Gisulti ni Apostle Paul na nanghidadaan, pasaylo ako ninyo, magpakabuang sa ako karon. Akong manghinambog sa ako, akong isulti kung unsa ang akong nabuhat. Mga kaigsuunan, there is only one reason nganong manghinambog ang usa ka preacher or nganong i-share sa usa ka preacher ang iyang gitawag nga mga achievement. If it will help the people understand the truth. Pero if imong i-share imong achievement for the sake of sharing it, magsugod ang mga tao, Brad, di lang sa panghinambog no. Wa pa ka nagsugod istorya, pag ingon lang palang nimo daan nga di lang sa paghinambog nang hinambog na ka. You see? And we try to hide in the coat of humbleness.
nga di lang sa paghinambog no, mao ni akong nangabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Wa pa ka nagsulti ng hinambog na ka. And there is only one reason nganong ikaw Kristohanon mag-boast ka. And remember this, when you boast, according to Paul, it is foolishness, binuang, trabahos, buang. Na ato makita mga kaigsuonan, the Apostle Paul is telling them this nga naman, tungod kay iyan ang isulti to prove to those people that his message is right and their message is wrong. And he has the credibility kay gigamit po just Ginoo. Because if he will not do it, it will hinder the gospel. Muna nga, paminaw niya, bahalag binuang, iya gyud isulti. Pero mga pinangga nga mga kaigsuonan, I hope this morning atong masabdan nga ang pagbrag di ay, ang paghinambog di ay is foolishness. And di taangay mo sobra. Ito na-explain more mamaya sa ito ang mga punto sa ito ang mensahe karon. So Paul is very human in this text. He is boasting because of his godly jealousy for God's people. So only two things tonight. This morning mga kaibigan, duwa lang kabutang. Akong gusto i-emphasize sa ato karon. And I hope you understand these two things nga diha ta magtuyok-tuyok aning duha ka butang. Na number one mga kaigsuonan, nganong naa siya ay godly jealousy because he wants the people to be for Christ alone. Gusto ni Jesus, ni Apostle Paul, nga ang mga tao para lang kang Kristo. Gusto ni Apostle Paul nga dili na sila mo simba og lahi nga Dios. Gusto ni Apostle Paul nga di na sila mo follow og mo join og lahi nga mga pagtulunan. Apostle Paul wanted to protect them. He wants them to stay in Jesus alone. You know, sometimes it really breaks my heart. Na yung mga kids diri, mga bata diri nga manimba. Unya pagkahuman, kanay mga bataan nagpadayon sa pagsimba, ang uban wala na diri karon. And then pagkahuman na ay mga tao nga trying to snatch them from the church. Adalon sila sa mga simbahan, mga one way, mga simbahan nga unsang mga simbahan na, you know, it really breaks my heart. Ngano man, dili tungod kay gitawag nga na-insecure ko kay gikuha sila, I really, sa akong unahuna, murag, Lord, ang ilang kalag, Ginoo. Say may tabo sa ilang kalag. Gitudlo ba dito ang kaluwasan? Say gitudlo sa ilang mga pastora dito, nga pastora number 1, wala sa Biblia. You know, pastora, mga kaigsuonan, is one of the greatest evidence nga ang atong panahon karon gi-govern na sa yawa. You know? Very clear in the Bible, nga nag-ingon ang Biblia, I do not permit women to usurp authority over men. And ang mga simbahan karon nagbutang og pastora sa ilang mga simbahan, meaning they are of the devil. You see that? Very clear command from the Bible, di nimo matuman. And I really fear for the souls of those children. And mo na ang ginabati ni Apostle Paul, mga pinangga nga mga kaigsunan, he fear for the souls of those people. Si Apostle Paul, mura siya og si John the Baptist, friend of the groom. Mura siya og katong best man. Jesus Christ ang groom, the church is the bride, siya ang best man. Kung tanaw niyo mga kaigsunan, the Bible says, verse 2, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So ato makita, gusto ni Apostle Paul nga i-preserve ang simbahan, gusto ni Apostle Paul nga ang simbahan di na mo follow og lahi nga mga gods, nga naman gusto niya nga i-present ang simbahan at tubangan kang Kristo, tibok simbahan nga perfect, limpyo tubangan kang Jesus Christ. And it is the job of the Apostle Paul to keep the church from false teachers, to keep the church from false gospels, from false spirit. Kay kaniadto, kung ikaw ang best man, ang groom, ang trabaho, diba, ang best man karon kay katunang murag maguban-uban sa groom, iyang bodyguard. Actually, ang original gyud nga trabaho sa best man, mga kaigsuonan, is siya ang mo-arrange sa marriage, siya ang mga tubang sa ginikanan sa babae,
ug siya karon ang mo make sure nga ang babae in the time of betrothal, within the betrothal period, nga dili siya mangitaglain. So mo na ang trabaho sa best man. Iyang isecure ang bride nga within the betrothal stage, gikan sa pagsabot sa kaminyoon hangtod sa adlaw sa kasal, nga di na gid mangitaglain ang iyang ang bride. And mo na ang trabaho ni Apostle Paul. And somehow, that is the job of pastors, mga kaigsunan, nga i-keep, nga malayo sa mga false doctrine, false teaching, false spirit, ang simbahan, and by the grace of God, ma-present ang simbahan in front of Christ one day, adlaw sa kasal. You see? And ang gikahadlukan ni Apostle Paul, mga pinangga, verse 4, for if that, verse 3, but I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Diba simple kayong kaluwasan? Unsa ang kaluwasan? Namatay si Jesus Christ, gilubong, ug nabanhaw para namatay siya, nganot, tungod sa imong mga sala, gilubong, ug nabanhaw para ikaw matarungon. Unang gospel. Sa mga ngay buhaton, tuuhan kanang gibuhat ni Jesus Christ sa cross, ug tuuhan nga nabanhaw sa mga patay, ug buhi siya, ug mutawag kaniya karon, mutuo kaniya karon, maluwas kaniya. Receive Him as your Lord and Savior, dawata siya, masave ka. Very simple. And you see, the people of our time today wanted the complexity of religion. Ay, matuman nimo ning gitawag nga mga sacraments. Ay, matuman nimong gitawag nga kani nga mga steps. Ay, muna imong gitawag buhaton para ma-save ka. But for Christ, believe in me and you will be saved. Nangutana ang Philippian jailer in the book of Acts chapter 16, 30-31, Sirs, what must I do to be saved? Naningon ba ni Apostle Paul ni Silas, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Very simple. Very simple. Ang gikadlukan ni Apostle Paul, masilaw sila sa complexity. Kaya nga naman, ang tao gustong lisod. Kabalo ka nga nung simple? Gihimong simple kay sa Ginoo ang kaluwasan. Number 1, para apil tong mga bata sa tuwang Children's Hope Ministry, katong mga way buot, apil sila makasabot. Amen. Very simple. Katong mga tao nga way grado, wagid katungtong sa eskwela, makasabot. Katong mga tao nga tuwa tumoy bukid, wagid nakadungog og letter A, wagid nakadungog unsay meaning ani nga mga nana, wagid mal edukado gyud. And in our term, we call them ignorant. Makasabot. Kung kabalo ka nga nung simple kayo, para katong mga tao nga mapaytason, katong mga tao nga bugiro, di mo too. Because the word of God, the gospel is for humble people. Amen. You see? And Apostle Paul fear. Verse 4, for if that cometh preacheth another Jesus, which we have not preached, or if he receive another spirit, which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. You see? Dili nini siya katingalahan itong panahon. Even in our time today, nanay mga tao nga nagwali og lahi nga Jesus. Ang Jesus sa Bible, Dios. Ang Jesus sa Bible, makaluwas. Ang Jesus sa Bible, makahatag og assurance. Ang Jesus sa Bible, mga kaigsuunan, kung mutuo ka, kaya kanyang luwason. Kinsa man ang Jesus sa mga tao karon? Ang Jesus sa mga tao karon, tao lang. Ang Jesus sa mga tao karon, dili makahatag assurance. Ano man, may mo sila nga, nagtuo man kong Jesus, pero, buhi pamanta. Di pata makasiguro ka luwas na tao eh. O pakita namatay. Di pata sure ana. Meaning ang ilang Jesus dili makahatag og assurance sa ilang Jesus speaking. We say amen to that. Amen. You see? Ang ilang Jesus speaking, kay ang Jesus sa Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be what? Saved. You see? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him should not what? But have. You see,
Di na yun malaglag. Apan adunay kinabuhing walay katapusan. Ang Jesus sa Bible, pag imong tuuhan, di na ka malaglag, naa kanay kinabuhing di na matapos. Amen. Ang Jesus sa kalibutan karon, pamanta namatay, pag matay na guro ta, maluwas ta, ay magbuhat pa ko. Kaya ang ilang Jesus karon, kulang ang gibuhat sa cross sa ilang Jesus para makaluwas. They preach another Jesus. Ang ilang Jesus, gamay nga Dios. The Jesus of the Bible, mga kaigsunan, is the Jesus, the Son of God, the Jesus who can save, the Jesus who can change your life. Amen. It's the Jesus of the Bible. Another spirit. Ang spirit sa Bible, mga kaigsunan, is God, spirit of order. Ang spirit sa mga sa mga simbahan karon, nay ni kirig didto, nay ni lukso didto, nay ni ligid diri, nay ni dagan paingon didto, walay order. The Jesus of the Bible, ingon pa sa pulong sa 1 Corinthians 14:40, let everything be done decently and in what? Order. In order. You see? Plaster. Some people came to our church and they were from these churches with different spirit. Paglingkod diri, mingawa ning simbahan na, oy. Why? They want chaos. Gusto na silang simbahan na naglukso dito, na niligid diri, na nisyagit diri. Ang pastor, ang ginawag, hallelujah! 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 Ang Ginoo, hallelujah! Ang Ginoo, hallelujah! Perminti, hallelujah. Wa kay masabdan, ipag-ulit nimo, hallelujah, rin mo nabuan. That is what they want. Chaos. Different spirit. That's wrong. And different gospel. Ang ilahang gospel, Jesus plus baptism. Jesus plus good works. Jesus plus anything else. You see? Muna ilang gospel, ilang maing balita. But the gospel of the Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amen. He died for you, buried and rose again. And if you believe in Him, thou shalt be saved. That's the gospel of the Bible. Jesus plus nothing, Jesus alone can save you. Amen. You see? Na ito makitaan mga kasi mo na ang fear ni Paul. And you know, that is my fear. Muna mga kaigsunan, I am an open-minded person. But if you attend other churches in their services, I also fear nga naman basig makatuo mo o makadungog mo og another Jesus, another spirit, another gospel. That's why I would like that as much as possible, we stay on Bible Baptist churches. You see? Nga naman, mahadlok ta, nga basin unya, nga malingla mo sa another Jesus, another spirit, another gospel. Very dangerous. You see? That's why we encourage that wherever you go, muadto kag simbahan, mangita gyud ka og Bible Baptist Church. Amen. You see? Wa mong gilain pastor, dira ko sa kuan Pentecostal pastor. May laing simbahan pastor. You might well choose to worship God alone in your home than to join in these churches with another spirits. You see? Ato makita mga kaigsunan, the Apostle Paul, because of his godly jealousy, he was misunderstood. Sa yun do kay misunderstood ang tao. You know, before, sa mo ang Bible school, nami preaching lesson. Magwali mi, and among mga classmates sa Bible school, they will be giving us a constructive criticism. You know, one person criticized the lesson, and he entirely misunderstood my point in the message. Bago pa gaya na ako gistorya, gimisunderstood na. Sometimes, mura og mabugat atong mga kasing-kasing because of misunderstanding. That's why before we react, we must see things clear first. And si Apostle Paul na misunderstand siya. Kabalo ka unsang na misunderstand ni Apostle Paul? Kay si Apostle Paul, pag abot niya Corinth,
wala siya ni dawat og support. Gusto mo hatag og kwarta sa yang mga ang simbahan sa Corinth, wa niya dawata. Instead nga ang iyang support para mulahotay sa mabuhi siya gikan sa Corinth ngayang ginawalihan at the moment, ang iyang support nga ginagamit para iyang personal necessities gikan sa taga Macedonia nga simbahan. Previous niya nga giadtuan. Okay? Philippians, Thessalonia, Berea, didto gikan. Sa Achaia, specifically sa Corinth, pagwali niya didto, wa niya dawata ang ilang support. Okay? Now, itong basahon ganyan mga kaigsunan. Verse 7, have I committed an offense in abasing myself that ye might be exalted? Because I have preached to you the gospel of God. What? Really? I rob other churches taking wages of them to do you service. Si Apostle Paul, wa na ulaw nga naingon nga naiswildo. Nakaangkon siya swildo or support, wages from other churches para lang maserbisyuhan niya ang Corinth. Kay ang taga-Corinth, he preached there freely. Wa siya ni dawat og support. Wa siya ni dawat og kwarta. And verse 9, and when I was present with you, and wanted, meaning dili, wanted nga katong wanted, lupi, 10,000 beli. So dili na ha? So dili na ha? Zoro, pila to kakuan. Dili na ha? Wanted meaning, he was in want. Kanang wanted, bitong, nanginhanglan. I am in want. I am in a wanted state. Meaning, grabe akong pagpanginhanglan. Grabe akong kakulangon. So ato makitaan mga kaigsunan. The Bible says, and when unwanted, I was chargeable to no man. For that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied. You see? Katong kulang sa ako Ang ako ang mga panginanglanon. Ang taga Macedonia ni hatag. The question is, Pastor, murag dili fair si Paul. Ngano man, gidawat niyang support sa Philippians, Thessalonians, pero sa Corinth, wa niya dawata. Ngano man? Because sa Corinto, mga kaigsuunan, it is a place, kaning sa Achaia, mo ni ang lugar mga kaigsuunan, kung diin, na ay mga celebrity preachers, na ilang iwali ang ilang philosophies, pagkahuman nila gwali, mangulikta dayon. And mahimong modato kining mga bright nga mga tao, sama lang Aristotle, sama lang Plato, they will become rich. Ngano man, because silang Aristotle, silang Plato came from these places. Modato sila, kaya nga naman, after they share their wisdom, their philosophies of life, ang mga tao muhatag sa ilaha og kwarta. And ang accusation ng Apostle Paul, kanis Pablo, parihara ni sa ato. Mga wartahay pod ni, nagwali ni para sa kwarta. So si Apostle Paul, tanawang gingon niya, verse 12, but what I do, that I will do, that I may cut off occasion, meaning akong putlon ilang grounding, akong putlon ilang rason, from them which desire occasion, that wherein the glory, they may be found even as we. Nang hinambong sila, nga kanas lang Pablo, parihara man miya na. Kanas lang Paul, mga wartahay po na, parihara mi. So Apostle Paul, to prove to them that he was not preaching for money, then when the Corinthian church gave, he said, no need. Kagipakita niya, dili kwarta kung ipangita sa inyo kamo. Chapter 12, mga pinangga, unsang giun ni Apostle Paul. Verse 14, behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not your, but you. Wala na ako gipangita ang inyo, ang inyong kabtangan, but you. And by the grace of God, mga kaigsunan, every pastor must put this in their minds, nga dili ang kabtangan sa mga tao ang ilang gusto, dili ang kadato sa mga tao ang ilang gusto, kung dili ang kalag sa mga tao nga mga luwas. That's what we need. That's what we need. You see? Now, mga pinangga nga mga kaigsunan, because of this,
Ang mga tao, niingon sila, wa man ata taghigugma ni Paul, verse 11 sa chapter 11. Wherefore, because I love you not, God know it. Nganong, kabalo mo nganong, wala na ako nagibuhat, wa ako ni dawat, tungod ba kay, wa ta mo higugma? Kabalo ang Ginoo nga higugma ta mo ana si Paul. You see? Kaya na mga tao, si Paul, sa diha nga, ang kwarta, gitawag nga atong ihatag, di sa mo dawat, kabalo mo nga di niya dawaton kay wa sa ilab nato. Muna lang accusation sa iya. You see that? Kuyawa, luyas, pastor, no? Luyang Apostol Paul, kung mo dawat ang kwarta, na-issue. Pag di mo dawat, issue lang yapon. So, huwag paingnan. You see that? And look at this, mga kaigsunan. Look at this. Mahibawaan mo ang pastor nga ditinuod kung kwarta ang nakasentro. Tanawa ang Biblia, di ba in context, we are talking about money? Sa chapter 11, verses 7, pahingon sa verse 12, ang context is about money, receiving money. Tapos sa verse 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the what? And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Kung ang pastor, mga kaigsunan, or ang apostle, or whatsoever servant of the Lord, nga ang iyang focus is kwartara, kada Domingo, tithes na pirminti iwali, kada Domingo, first fruit iwali pirminti, magsigirag pangasaba, wa mo'y hatag-hatag, wa mo'y giving, maybe that pastor is a servant of the devil. You see? Because the true servant of God is not seeking what is yours, but you. Remember that. Whenever you go to a church, kay wako kabalog, aha mo padulong pagabot sa panahon. Wako kabalo, og asa mo mapadulong, ahaman mong dapita mapadpad abot sa panahon, mga kaigsunan. When you notice sa usa ka simbahan nga giving, kada Domingo giving, sultian di ka, look for someone, look for another church. See? I'm sorry to tell you that. Nay masuko sa akong pastor, wa ko'y labot. Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, we seek souls. So he was misunderstood. Mauna ang iyahang struggle. Dili gusto ni Apostle Paul nga mo adto sila sa lain nga Dios, muadto sila sa lain nga teachers, nga ngano man basin unya matuis ang ilang pagtuo. You see? And atong makita mga pinangga nga mga kaigsuunan. Ngano man ni? Isaiah chapter 45 verse 20. Look at this. Isaiah chapter 45 verse 20. If you're there, say amen. Ngano man gyud nga dili ato yung gina-discourage ang mga tao to worship in these places nga naay mga Dios, naay mga ribulto, naay mga inana. Ano atong gina-discourage man gyud? Ngano man gyud nga passionate gyud ana nga by the grace of God ayaw lang mo diha. Ngano man gyud? Ito tanawon gani mga kaigsunan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo. Verse 20. If you're there, say amen. Amen. Assemble yourselves together and come. I'm sorry for that. Thank you, Ma'am Vio. Assemble yourselves and come. Draw near together. Ye that are escaped of the nation, they have no what? That set up the what? Of their? And pray that, you see, nagsimba sa Dios nga dili makaluwas. Why do we have this godly jealousy nga mohangyo mga Dios mga tao ayaw lang? Kung maayo, pangita yung simbahan, tudlos yung maturan, ayaw lang yun na. Nga namang yun. Tungod ba kayo mahilap tunon tanaw? It is because we have a deep concern for their souls. They are praying to a God that cannot save. Sainan ka?
Buluhod ka gikan sa portahan, paingon sa altar, grabing sakripisyo, mga laon og mata, but praying unto a God that cannot save? No! Bahalag usahay, mga suko sila, maingnan taghilabtanon, pero nga no, we are doing it for their souls. And we say amen to that. Mao po ni si Apostle Paul. Apostle Paul na kay godly jealousy, muna nga he went into those length nga manghinambog na siya, nga gitawag nga na nasay boasting, foolishness na yang ginabuhat. Nga naman kay para lang ma-convince ang mga tao nga ayaw mag-follow nila. Nga naman their gods cannot save you. Ay mo dito godly jealousy. And I hope we have this godly jealousy. Number 2 mga kaigsunan. And this is the last point. Because of his godly jealousy, Paul is willing to be a fool for the church's sake. Paul is willing to be a fool for the church's sake. Andam baka mahimong buang-buang para sa simbahan? I can still remember kaniadto lain ang gudning kwan. Kani bitong bugoy kay kasanan. Unya makait lang kag kabag-o. Unya magsimba ka. Kuya gyud kay istoryas mga tao. Kabalo mo sa akong kabugoy sa una, I have told you. Karon napay nabilin gamay, bugoy-bugoy gyapon gamay. Warag dako-dako pa di ay. So sa una, nanay, I have been there, mag-inom. I can still remember sa una, pizza 25, liwas sa 24 pa, nagsugod, nag-inom, pagka-pizza 1 sa kuan, pagyapunahuman, nag-inom, hangtod na lang sa trekking, so pagyapunahuman, mag-inom. Sinima na. Lailahin lang kaubang kada adlaw. Ang pagkaon, pulutan. I can still remember kaniadto dito sa ilang Alinton nga store. Dito mi nag-inom gabi. Murag liwas sa liwas sa New Year. Nakatulog na lang mi didto sa gitawag sa at tubangan tindahan, nirado ng tindahan. Pag mata na mo, wa na yung mga tsinilas, ipangkawat na mong tsinilas. Bago pag ako tong palit. Katong yung tsinilas bitaw nga katong na sing-sing diri bitaw. Nga katong ingon sa akong ipitan nga, kana Brad, kana part kay tsinilas das Ginoo. Tsinilas das Ginoo katong na sing-sing diri. Sandal. Ikawat. And bugoy kaayo, kitag-away, rambol, sanya na gud nga mga butang. Napakoy mga paso-paso diri sa ako ang bukton, sigarilyo, magsigarilyo mi sa una, diri palungon sa bukton ba. Diri palungon. Murag mga kurek lagi. Gahi na kayo. So kita mo sa akong bukton ani mga paso-paso. Kaya nga naman manigarilyo, diri palungon. Kuyaw. Pagkahuman, nidawat ang Jesus Christ ngayang Savior. Wala nagipang suot tong mga gisig-gisig. Kaya mo na sa mo sa una. Magpait og Levi's. Pagkagabi, ana-anaag blid ala, ana-anaag blid, kagis-kagisog blid. Pait og risor, kagis-kagison, labhan og ayo-ayo. Nga naman, para magisi, pagkaw magagisi, ipasigzagan dayon. Wag gibuot. Wag gibuot. Gisi-gision, sigzagan dayon kay style lagi niya. Napay mga ana-ana diri. Uyaw kayo. And ako sa pilo sa akong kwan sa una, piloon ako akong kwan sa una, ang isa wala, ang isa nakapilo. Sa piniluan, naay kutsilyo nga gamay, kay di na ako ibutang akong kutsilyo. Kay para makitag-away naay kutsilyo diri sa kwan. Sa pag-ana bitaw ana, gilukot na gamay nga kutsilyo dira sa nilukutan sa akong pantalon. Ug gibuot. Ni paghuman inana imong ginabuhi, na save ka. Paghuman, ulaw kayo ko sa una magsuot og kanang slacks. Maulaw gyud ko kung tiguang ani oy. Bala na para sa Ginoo. Magsuot og kanang black shoes, maulaw gyud ko. Pero no, pugos na ko kay para ni sa Ginoo. Muadtong simbahan nag-black shoes na ko, nag-slacks na, naka-long sleeve ug dako pag long kay okay man. Dako pa gyud ang long sleeve kita abot diri ang kuan. Bit-bit nag-Bible tagaan kong Pastor Michael og Bible katong beam sa tong Bible diha naman to diha. Mao to akong first nga Bible nga kuan. Unya labay ko sa akong mga kuan. Hala! Naon sa nas dudong? Nabuang na! Uyawak.
Nabuang na kuno ko kay ano man nagbitbit nagbiblia. You see? Very hard. Hard to be a believer. You will become a fool for Christ's sake. Hangtod pila ka adlaw, pastor! Kuya ang pastor, oy pastor, ako pastor. Shot sa pastor. Kuya wag kay. Tagbo pa na ako to si Brother Ivan, makanis Brother Ivan diri pangutanaan ninyo siya. Ana siya nga mahadlok gigug agi di ilang Brother James sa una ba. Kay magbitbit og jumbo mga putulya ba. Isa man na. Sa kadiri. Agid murag kurik. And paghuman ni simba na ka, ni uno na kasi mong bisyo. Ino na kagbuang. Kasi nagbago ka. You know? Bago lang namatay. Diya sa gaubos. Si Kwan God, si katong namatay God, sa bato niya bad? Ito namatay God. Si Jojo. Jojo, bitaw Jojo. Kaila ka Brother Bot? Si Jojo. Nagsimba na sa diri. Kabalo ka ni doon sa nakuha, Pastor, maulaw ko simba, Pastor. Pero gusto ko simba, Pastor. Pero maulaw ko, Pastor. Nga naman, grabe, kadalabay na ako, nakailis na ako. Uy, amang ka, Jo. Simba ka, Jo. Kuya, awanin mo, mapastor, ayun ka na, Pastor. Binuangan na siya. You see? But by the grace of God, before siya namatay, nakadawat siyang Jesus Christ yung manluluwas. You see? Mutong wala nila nakita silang masilingan. So ato makita mga pinanggang, you will become full for Christ's sake. And Apostle Paul become full. Willing to become a fool. Ang yun na ang pagpanghinambog mga kaigsunan is gitawag nga foolishness. Kayon sa man dapat di ay in 1 Corinthians chapter 1 mga kaigsunan. Unsa di dapat? The Bible says 1 Corinthians chapter 1 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are which mighty, and base things of the world, and the things which are despised hath God chosen, yea, and the things which are not, to bring to naught things that are. Nganuman? Nganong pilion man sa Ginoo ang mga luya pero pildihon ang mga kusgan? Nganong pilion man sa Ginoo ang mga way grado para pildihon ang mga graduan? Ngano man? Verse 29, that no flesh should glory in His presence. Amen. Why bisag kinsa bantog raigang? Why si bisan kinsa nga makapanghinambog sa iyang gitawag na atubangan? You see? That's the reason mga kaigsunan. But the Apostle Paul, because of his jealousy, gusto niya nga, dinhi lagi ta, padayon lagi ta diri, ay lagi mo didto. He go to this foolishness sa pagpanghinambog. And he started it with a sharp irony. Ironic kayo. When I studied this, nakatawa yung ko. Kuya, Apostle Paul, mga istorya, oy. Kung basahan mo ko di mo King James, manggod, mura siya o ganang, di kayo masabdan ba? Kay the Queen's English, manggod ni. Pero imag yung palawmon, pag sabto ni mo, translate ni mo sa tong pinulungan, makita ni mo kung saan yung gisulti. Irony kayo. Di ba, gainan siya nga foolish siya? Mga wise, kunuhay itong mga kuhan. Di ba, yung siya nga si Paul, bugo, si Paul, di ka balumuwali, si Paul, ayani, kami, mga wise, may ana man tong mga accusation niya. Previously, in chapter 10. But look at this, tanawa ang iyang giingon mga kaigsunan, verse 19. Chapter 11, verse 19. Look at this. The Bible says, for ye suffer. Do you know what's the word suffer mean? Nagantos? No. Allow. You allow. You give time. You give occasion. You give opportunity. You give opportunity for fools gladly. Muna yung gipasabot. Inyong ginatugot ang mga buwang. Seeing ye yourselves are wise. Apostle Paul is saying, buang mangga ko, bugo mangga ko, og ang mga bright, kamo man mga bright mangga mo, paminawa ko ninyo. Kay ganahan pud biya na maminaw ang mga bright sa mga bugo sama nako. That is the Apostle Paul is saying. Ironic kayo. Di ba? Sa atong panahon, pinusupuha kay nimo pastor uy. Pinusupo kayo. Si Apostle Paul. Kamo kay mga bright man mo, ka mo,
Ako kay bugo man ko. Kani mga bride, ganahan man ni maminaw sa mga bugo. Paminaw ako ninyo, tagay ko ninyo chance. Kay bugo man ko. Ana si Apostle Paul. And sometimes I am telling some of my acquaintances, pag di ko kasabot sa ilang explanation, nga Brad, pwede i-explain sa kusab ka ng pangbugo, pag-explain para makasabot ko. Just like that. Muna ang ginaingon ni Apostle Paul. Ano ang verse 20? Look at this. Samot ng verse 20. For ye allow fools. Verse 20. For ye allow. Itugot ninyo. Pasagdan ninyo. If a man bring you into what? Itugot ninyo nga ang mga tao, prisuhon mo. If a man devour you, meaning pangwartahan mo, itugot ninyo kung ang mga tao, pangwartahan mo. If a man take of you, kung ang mga tao, kawatan mo. Katong inyong mga super apostles, kawatan mo, itugot ninyo. If a man exalt himself, manghinambog ang tao sa inyo, inyong itugot. If a man smite you on the face, kung sagpaon mo sa inyong mga false apostles, sa inyong mga preachers, musugot mo. You allow it. Ang dalawang verse 21, I speak as concerning reproach, as though we had been weak. Pero maulaw lang ko, ang Bang Paul, di na ko na kaya buhaton sa inyo, kay luya man ko. You see that? Kato sila, kay mga kusgan man to sila, mga wise man to sila, kawatan ramo, sagpaon ramo, binuangan ramo, pero ako kay luya man ko, muna rin ako na mabuhat. You see that? Very ironic ang giingon ni Apostle Paul to the Corinthians, mga kaigsunan. And the Apostle Paul, after giving this irony, iyang ipakita, unsa day ang credibility, unsa day ang iyang kaya, unsa day ang iyang gitawag nga, unsa day ang iyang mga nabuhat. And remember this, gisulti ni Apostle Paul, just to convince them to stay and follow God. Wala siya nang hinambog. Okay? Now, tanaw ni mo ang gingon niya, unsa man ang nahitabo de. Ang first niyang gibuhat, iyang gipakita sa mga tao, unsa di ay ang butang nga ginapanghinambugan nila. Ang ginapanghinambugan atong mga false apostles, mga real Jewish daw sila, nado sila authority kay mga Hudiyo sila, they are from the seed of Abraham, mo na ilang mga panghinambog. Ana si Paul, tanawa, mo na ilang panghinambog. Kung mao manggaling na ilang gisaligan, apil ko, parihami. Nganuman, tanawa ang gingon ni Apostle Paul, mga kaigsuunan. Verse 22, are they Hebrew? So am I. Hebrew man po ko. Are they Israelite? So am I. Israelite man po ko. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? Apa niya? I speak as a fool. Binuang ni. I am more. Wow. And karon, si Apostle Paul, lahi iya. Kung pastor ni sa itong time karon, kung manghinambog siya, bilib kung apostol, lahi, gud, iya, gud. Kuyaw, gud siya. Even in his boasting, there is humbleness. Kuyaw kayo. Amazing kayo. Sa pagpanghinambog ni Apostle Paul, makita gyapon nimong pagpagamabsanon. Nganuman, kay sa aton in time karon, ang panghinambog, tanawa, ako sa una, Brad, bag-o pa ko, Brad, inani, nakapatukod kong dako kay nga building, Brad, ay ako, Brad, nakapalit kong sakyanan, ay ako, Brad, may nani, ako, Brad, akong nasalwiningan, thousands ka book, amo na ang pahinambog sa mga pastor karon. Tanawa yung panghinambog, mga kaigsunan. His suffering, his infirmities. You see that? Of the Jews, verse 24, 23, last part, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of the Jews 5 times I receive. 40 stripes save 1. 39 stripes. 5 times. Naka 39 stripes siya. Nga naman ang balaod sa mga Hudiyo, pag musubra kag 40, ikaw ang baslan og latigo. Muna ang ginabuhat nila sa una, naitig ihap, unya 39 ralak kahapak, para di sila masulba og 40. Kaya sa balaod, pag musubra ka 40, ikaw na po ang sunod. But 5 times, grabe ang uban na pulo palang kahapak, mabuang na. Apostle Paul, 5 times, grabe ang pagantos. Unsa pa yang gitawag nga nahitabo? Thrice was I beaten with rods. When you are a Roman citizen, it is illegal for you to be beaten with rods.
Pero giantos ni Apostle Paul, I was stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day have been in the depth, in journeying often, in perils, so on and so forth, in nakedness, in fastings, in painfulness, in hunger. Yang mga pag-antos, gisulti niya sa mga kaigsunan, og naday panghinambog, ang usa ka Kristohanon, ang imurang masulti, nga mas labaw kang salugon, mas dako kang pagtuo, kung mas grabe mong pag-antos para sa Ginoo. You see? So mga binangga, how can you say you are more faithful? Makasulti lang ka nga more faithful ka kung mas grabe imong pag-antos para kang Jesus. Now let me ask you this. Unsa man ang atong naantos para kang Jesus? Naba sa ato ang itanggal sa atong trabaho nga naman bukos kay Christian ka? Naba sa ato ang wa na kay amigo sa imong mga friends tungod kay Christian na ka? Or nakig-uban paghapon kasi mong mga friends, bahalag ikaw ang dili na murag Christian para lang sa ila. Naba sa ato ang mga kaigsunan giglatigo because you're a Christian. Naba sa ato ang gipriso because you're a Christian. Naba sa ato ang gigutom because of serving the Lord. Unsa man ang imong pag-antos nga nabuhat for the Lord Jesus Christ. So mga pinangga nga mga kaigsunan, if you wanted to think that you are great, ipasa ang imong mga pag-antos para kang Jesus. And if kung wala pa kay pag-antos para kang Jesus, mga kaigsunan, then you are not yet great. You are not yet great. And I don't even have the qualification to tell you my suffering after reading this. Ako ra makasulti, haya-haya na kayo ko compared to the Apostle Paul. Wa pa ko kumingking siyang greatness. Look at the things. Sa ato pa mga kaisan, wa gyud tay rason para magpaluya-luya sa tong pagpangalagad sa Ginoo. You see that? Paul showed them the source of his boasting. Katong mga butang nga di niya kaya ilahutay kung wala ang Ginoo. So igsoon, lahi gyud si Apostle Paul. You see? And si Apostle Paul di siya gusto manginambog nga naman. Chapter 12, pinangga, basahan ninyo. Verse 6, for though I would desire to glory, I shall not be a fool. Dili man ko mahimong buang kung manghinambog ko katinuod man. For I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Sa ato pa mga kaigsunan, ang atong mga ginaistorya dapat dili mulabaw sa unsa ang makita sa tao sa ato. You know, that is the danger of testimonies. That's why we already have practiced testimonies in our time. Testimony, Paul given testimony for how many times in the book of Acts. Testimony is good. But be careful nga di ka mulabaw kung unsa ang makita sa imo. That is we need to be careful in our testimonies. Be honest kung unsa ang makita sa imo, mao na dapat ang imong istorya. Okay? Now, mga pinangga nga mga kaigsuunan. Tanawa ang pinakagrabe nga kuha ni Paul. Verse 28, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of the churches. Grabe ang kabalakan ni Paul sa mga simbahan. And look at this. 29, who is weak, and I am not weak. Masabot ani? 29, before, wala ko nasabtan. Karoon nasabtan ako. Sa una, akong pasabot ani, who is weak, and I am not weak. Kinsa may luya? Ako, di ko luya. Ana ako magsabot ani before. Pero, gitanaw na ako ang question mark. Na sila nga meaning, the question mark changed the whole meaning. Ang pasabot di ay, kinsa may giluyahan sa inyo, nga tungod sa inyong kuluyahon, wa pug ko naluyahan nga nagtanaw ninyo. You see, Apostle Paul was saying, when you were weak, I became weak for you. You see? Who is offended? And I bear not. Kinsa man ang nakahimo og sala. Nakahimog dautan. And I did not burn. Nga, wala ko'y struggle because of it. Wala ko na sakitan because of it. So, atong makita, kisunan, wow. It shows me entirely different thing when you study the Bible closer, mga kaigsunan. And the Apostle Paul, gishare niya ang pagpakaulaw sa iya.
Niadto siya sa Damascus to kill the Christians. Pag abot niya sa Damascus, siya na ang patyo nun, o katong mga Kristohanon, nga unta, maoy patyo niya, maoy niluwas sa iya, gipanaog taon sa bintana, sakay og bukag, para lang makasibat siya. His weakness. You know mga kaigsunan, something I realized just yesterday and today. Sometimes, sa atong mga kinabuhing Kristohanon, mag-focus ta sa atuang mga victories. Mag-focus ta, mao ni akong achievement sa kuang kinabuhing Kristohanon. Sometimes di ay, okay di ay nga mag-focus pud ta usahay sa panahon nga nahagba ta. Sa panahon nga nadasmag ka. Sa panahon nga nakahimo kag dakong sala. Usahay pud i-focus imong kaugalingon dinha. Nganuman, it will make you humble. Kay mag-focus ka perminti sa imong kadaugan, sa imong mga achievement. Ako, pastor ko, ako, inani ko, masulwinir ko. You always focus there. And when you face people, sometimes makaingon ka, kani sila, mga pagtuo, layo or kainis ako. Kaning tawanan ni, wani sulwining. Ako, apil ko, perminti sulwining. You focus there. And sometimes you become arrogant. Mahimot ang arrogante nga mga Kristohanon. Don't be arrogant. Sometimes focus. Adtong panahon nga nakasala ka. Katong panahon, mga kaigsuunan nga nakahimo kag dili maayo. Katong panahon nga nadasmag ka. And deal with people and you will become humble. Nganuman, I need to understand them. Kay ako pod, luya pod baya ko. And you would realize nga grabe gid ay ang imong pagpanginahanglan sa Ginoo, di gid ay kakalahutay kung wala siya. You see? As an illustration, kaila mo kang George Foreman. Kansay kaila kang George Foreman? Sina kaila? Siguro kung namang galoy na kaila karon si Brad Bobot siguro kaila siguro. Or kinsa man si Kuya Crisanto kaila siguro. Kay nakaabot mi sa panahon ni Muhammad Ali. Si George Foreman is one of the opponent of Muhammad Ali before. Ang ginabuhat ni George Foreman, in all of the glory of his career, ang iyang ginapangbutang sa iyang balay nga mga picture is kadtong pagboxing nila ni Muhammad Ali nga knockdown siya. Si Muhammad Ali nag-ana, siya naghigda. Moto ang iyang ginabutang dito. Sa iyang gitawag nga balay. And every time, ginatanaw niya, kadtong, and he is a successful boxer, and now he is a successful businessman. Kaya every time magbata siya, makita daw niyang picture nga na-knock out siya ni Muhammad Ali. And he was reminded that he is weak and he must be humble. Ang yun pa niya, my victories were good, but my losses have given me more important lessons. You see, imagine mga kaigsuunan kung inyong pastor karon nagbarog sa inyong atubangan, daog pirminti. Ang inyong pastor is wag yun na himong dautan. Successful perminti ang mga endeavor sa ministry, maybe I will become arrogant. Ug mata-matahon tamutanan. Kaya nga naman, I will think that I am better than you. But this man before you this morning is a weak man. Nang hinahanglan o gracias Ginoo, nadasmag na kadaghan, nakabangon lang yun, gracias Ginoo. Tinuod itong sa Biblia, the just man falleth 7 times, but he will rise again. Meaning, your justness doesn't mean nga di ka na madasmag. And even the Lord Jesus Christ is in you, nagpasabot nga, why bagyo mo abot. Sa panahon sa mga disciples, remember this, asa si Jesus Christ, nasa bangka, wala. Naa. Natulog pa ganin siya. Niabot ang bagyo, wala. Niabot. Even if Jesus Christ is in you, it is not a guarantee nga walay bagyo mo abot.
And ang mga bagyo, mga pag-antos, mga kaluyahon, mga kagutom, mga kahubo nga niabot sa kinabuhi ni Paul, dili nako masense ang pagpanghinambog. Bisan pag niingon siya nga nang hinambog siya, di nako masense. Nga naman, because even in his boasting, there is humbleness. And we say amen to that. You see? So as I close, mga pinangga nga mga kaigsunan, ang tapuson ng mensahe, ask you. Imagine that I am the Apostle Paul. Imagine ninyo na ako si Apostle Paul. Imagine na lang ninyo, itry lang ninyo. Imagine, o kaya ninyo imagine nun. That I am the Apostle Paul. Ako tong taong gilatigo 39 times ang latigo, but in 5 occasions. Pila ba ng 5 times 39, Brad? Kasi na cellphone din ha. Ha? 195? So 195 ka latigo. Grabe sigurong pali sa lawas ni Paul, no? Si Apostle Paul na punog pali, kay gibato pa siya, his stone, strike 3 times sa rod, naguban og barko, gigutom, nagkahubo-hubo, fasting, way kaon, grabe. Grabe yung pag-antos niya. Unya, mga robbers, pati yun siya, yung mga kauban ng mga countrymen, pati yun siya, yung mga parente, pati yun siya, ang iyang mga false brethren sa simbahan, pati yun gyapon siya, grabe yung pag-antos. Imagine that I am the Apostle Paul. And now, let me ask you, how are you? Why are you weary? Imagine that I am Apostle Paul, ubang utana ko nimo, kumusta ka? Nganong luya man ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Nganong luya ka? You know, I have tried to think of that kagabi. What if the Apostle Paul will ask me, James, kumusta man? Luya lagi ka. After reading chapter 11 of our text. Makana ko, Lord, wala giday ko'y katungod nga muingon, nagikapoy ko. Wala day ko'y katungod, Ginoo, nga muingon, naluya ko. I have no reason to say, I am tired. I have no reason to say, kapoy na. If the Apostle Paul will ask me, kumusta man? Nganong luya ka? By the grace of God this morning, ingna ang Ginoo, Lord, daghang panahon na luya ko, Ginoo. But Lord, the strength nga imong gihatag ang Apostle Paul, pwede ba nga ihatag di mo sa ako? And use me mightily. I am also weak. Have lost a lot of battles in my life. Basinagay kay recent battle nga napildi ka. But think of it and focus on it. And you will realize igsuon, nakikinahanglan giday nimo siya. Siya giday imong gikinahanglan. Dili day pwede nga mabulag ka sa iya. Dili day pwede nga mabuhi ka sa iya. Kay ngano man, kung wala siya, dili nato kaya. Palihog manindog ang tanan. Let us pray. Father God, oh, how great your love towards us. Ginoo, pasaylo ami amahan sa mong mga kasaypanan. Even this moment, Lord, we are thinking of our sins. Lord, forgive us. But Lord, thank you, Lord, for the promises that you have given, just like what we have talked about last Saturday sa among devotion, Ginoo, nga faithful kayo ka, Lord. Karon, Ginoo, kung muduol mi sa imo, Ginoo, mga igpasaylo, pasayloon namin imo diretso, Ginoo, og unya imo nang limtan, di na nimo dumduman. Even though, Lord, nga sahay amo pang madumduman among mga sala, pero nami kalinaw, Ginong Dios, kay ikaw, bisan pag among nadumduman, ikaw imo nang gilimtan. I pray, Lord, that just like the Apostle Paul, we will be having godly jealousy. We will want the church to be kept pure. And we are ready to go to those greater lengths para sa imo, Ginoo. Bless these people this morning, Lord.
We need you. Let the power of the Spirit work in our hearts. Touch our lives, Lord. In Jesus' name. Amen. Palihog dungo sa imong ulo, igsoon. Continue sa pagdungo sa imong ulo. Kumusta man? Anong luya ka? Anong gikapoy ka? Anong bugat man ang imong kasing-kasing? Kung unsa man ang kabugat karon, duol kang Kristo. Kay tagaan ka niya kapahulayan. Papahulayon ka niya. Bugat na kay ang pagpasaan sa sala. Abi na tog malipay ta kung magpakasala ta, dili di ay. Dili di ay. Igsoon, bugat na gid kaayo, di ba? Kasabot ko sa imo, bugat na gid. Pero kana nga kabugaton, dala-ana kang Jesus Christ. Karon, pagbiya nimo sa altar, tanang sala limta na. Tanang kabugaton, mahulog na. As we sing the first verse this morning, I ask you to come. Duol sa tubangan. Many things can be done in the altar. Miracles can happen in the altar. Just come. Duol lang. Og surrender imong kaugalingon kang Jesus. Verse 1. Brother Lawrence, please. Igsoon, you need Jesus. You need Jesus. Come to the altar. Come to the altar. And surrender now. I-surrender na ang tanan kang Jesus Christ karon. How are you? Di ba kapoy na? We thought sin can give us joy, but no, it will make us miserable. And sometimes, all we need to do is to learn from those things. Man pa ni Jesus Christ, go and sin no more. Ay nausba. Na-learn na ni mo imong lesson. Ni-grow na ka. You become stronger. Ay nausba. Tama na to. Kung ato nang i-strengthen itong relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya siya gid ay ang makahatag og kalipay sa ato. As we sing the second verse this morning, Exxon, I invite you. I don't know what is happening in your life. I have also my own struggle. I need to come to Jesus also. But together as a church, let's ask for revival. Lord, to work sa among kinabuhi. We need you, Lord. We need you. Second verse, please. We need Jesus. We need Him. Daghang gira pildita.
Sometimes, maingon ta, Lord, pildi na po ko, Lord. Dasmag na po ko, Lord. Pero grabe ka maayo sa Ginoo. Sa diha nga kapila ka na dasmag, kapila ka na ligid. Pagbalik ni mo niya, wag yun siya niingon nga di na ko nimo. Wag yun siya niingon nga bala na ka. Wag yun siya niingon nga stop na, di na ko. Pagbalik ni mo, gidawat yapong kaniya. Walang kay gidawat, gakus pag yung ka ni Jesus Christ. Salamat, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. As we sing last verse, I want you to thank the Lord. Salamat, Lord. Great God. Last verse, please. Brother Perlo, kindly come. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, Lord, we thank you for your word. You know, ako yun kaya mo ang nakita sa pulong na mo ang natutan ko. You know, what? There are times, Lord God, that we stumble. Not only stumble, Lord God, but if we were to admit, we allow ourselves to stumble. Liyo sa amuang kaluyahon sa mga weaknesses, the struggles that we cannot bear. At the end of the road, Lord God, we can see you calling out to us, asking, how are we? Kamusta mi? Lord God, your love is greater than our sins. Your love is greater than our sufferings. We are very thankful to have you as our God. Thank you, Lord God, for being there sa mga kinabuhi. Naampumin that would allow us to become better Christians. Allow us, na mahimuming maayo, mas better pa, nga sulugoon mo. Gampo mi, ikaw mag-auban sa mga kanan. Allow, Lord God, that the word that we have just heard this morning ay mo magpabilin sa mga kasintasa, sa mga kunahuna. Araw kinigin, Lord God, magamit na mo sa mga kinabuhi isip mga katauhan nga na ipagtuo pagsalit kanina. Allow us to remember, Lord God, that despite all the things that we have done, Lord God, you are there for us. And we thank you for your grace, for your mercy, and for your loving kindness. Lord God, we bring back all the glory and all the adoration. We thank you, Lord God, for this church. Thank you, Lord God, for your words that we have this church. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Guys, since it was announced, After, please service.